God's Day. Dear friends, this is Kuya Nonoy, Michael Don Art, Ubiquitous Crescendo, speaking from the Philippines 10:53. at 10:53 in the morning of Monday June 3. from Barangay Talisayan, Purok 6, formerly Alegria, Zamboanga City, Mindanao, Philippines. I'm very glad to present this research I have been doing for so many years, and by God's grace and mercy and divine wisdom, it is now completed for presentation to all human beings created by God in His own image and likeness, to be like Him and resemble Him. Here we can see the image of all the 9 planets in our own solar system. By God's grace and mercy and wisdom, our own solar system has now a name. It is called Adamic Solar System. I, together with Jane and my team, like Brad Marjon, Neminyo, Paul, Vinel, Bigan, have consolidated data to arrive at this presentation. In reality, we have developed, and it is already functional, operational, the geotimer, GeoWatts, the integrated planetary Earth calendar. The integrated planetary calendar has the capacity to go back as a time tracer 100 years ago. And from this present situation calendar year 2024 to project 100 years ahead. And this device will be upgraded to reach back in time 10,450 BC and to the present and to the future or the next in the year 2550 AD or Yahweh Yeshua year. This will be the completion of 13 millennium from day one of God's creation. This is indeed a wonder of wonders. All that you will hear is a situation that is hard to describe using human English language. Supercalifragilisticexpialidocious, fantabulous, fabulous, fantastic, incredible, wonderful, marvelous, indescribable, incomparable is God and His creation. Soon, dear friends, this presentation will be available in a timer, a device for us to wear. We will not time is not the source of many things. It is only a form of measurement in God's creation with the principle that everything is in motion. God is always in motion, a form of energy that never stops. We human beings have that capacity. We do not only have
the proper platform to understand what you are hearing. If only you could enter into my position as well as with Jane, you cannot describe the feeling that you can travel anywhere in God's infinite creation of the universe. In the infinite space, He placed this everything. All of these are already written in the sacred scriptures. From the first book, Torah in Bereshit, Tohu Bagohu, copy-pasted, transliterated into the English version of the Holy Bible, and other sacred writings like the Quran and Gospels that were forbidden in the past but now available for public viewing, study, and learning. Dear friends, bilang Pilipino, ako po ay nagsasalita una sa English, ngayon sa bahaging Tagalog naman po. Napakapalad nating nilikha dahil ang Diyos natin walang katulad at tayo mga anak niya wala rin katulad. Maunawaan lamang natin ang mga naririnig niyo, nakikita ninyo kung tayo ay nasa katayuan ng spiritual dahil ang Diyos ay spirit. May mga salita pong iniwan ng Diyos sa atin upang dito tayo dumaan sa isip, sa puso, bago tayo magkaintindihan sa mga spiritual na bagay. Ang nilikha ng Diyos, spiritual at meron pong physical, material. Makakaalam lang tayo ng mga ganitong karanungan kung tayo po ay hindi sinungaling, hindi malupit sa ating kapwa, mapagpatawad, mapagmahal. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. John 15:11. Kailangan po masaya tayo po punong-puno ng pagmamahal tulad ng mga bata. Hindi po childish. Unless you become a child, you will never enter the kingdom of my Father. Nagsasalita si Jesus nito nung nasa lupa siya. Mga mahal na kaibigan, ito po ang daanan, bigkasin natin bago tayo magpatuloy. Nang sa ganun, alam natin meron lang isang Diyos. Hindi nakikita, walang simula, walang katapusan. Supreme, pinakamakapangyarihan sa lahat ang Diyos natin. Sa lumang Tagalog, Diyos Amang Tibubus. Mataas po yan, malalim na Tagalog. Marami pa akong babanggitin. What gives life is God's Spirit. Man's power is of no use at all. The words I've spoken to you bring God's life-giving Spirit. John 6:63. Salamat po, o dakilang lumikha. Believe in the light then while you have it, so that you will be people of the light. John 12:36. Marami pong salamat. When, however, the Spirit comes, who reveals the truth about God, He will not. He will lead you into all truth. Salamat po. When, however, patawad po. When, however, the Spirit comes who reveals the truth about God, He will lead us into all truth. He will not speak on His own authority, but will speak only on what He hears and will tell the things to come. Nagaganap na po ito ngayon. Dito tayo magkikita-kita upang maunawaan ang lahat. Ito po ay isang presentasyon
Naka-schedule na po ito, matagal na po. Makikita po ninyo, lalabas po ang isang relo. Meron na po kaming relo na pa-function, ang geotimer. Itong susunod na relo, nandun na po ang lahat ng nandito, ang Adamic Solar System Timer. Makikita natin kung ano ang kahalagahan ng nilikha ng Diyos at sino ang Diyos, sino siya, at sino ang tao, ano ang tao. Espiritu ang Diyos, walang katulad. Subalit pag gusto niya magpakita ng mga kamanghamanghang bagay, nandito na po. Masusuot, magagamit natin ang relo. At sa pamamagitan ng mga taong tinawag niya, kami po ang mga nakapalibot sa ganitong kaisipan. Lalabas na po ang Adamic Solar System Timer. Adamic Solar System with planetary calendar. Ang lahat mong itong kaalaman tungkol sa pagbilang paglipas ng panahon, libong taon na po itong nakasulat, binigkas ng Diyos. Sa unang librong binigay ng Diyos sa tao, gumamit siya ng wika ng Hebrew. Sa Genesis 1:14 po. Sinali naman sa English ng mga nag-aral ng English. So God created two larger lights. He placed them in the sky, the sun to rule over the day, the moon to rule over the night. To tell the time, the days, and the year. Hindi po minention dito sa Genesis 1:14 ang buwan. Dahil po kasunod, to tell the time, the day, and the year when religious festivals begin. 7 po itong religious festival. Ibinigay sa lahi po ng Israelite Hebrews. Hindi kanila lang po ito. Sa buong nilikha ng Diyos na mga tao, saan man matatagpuan. Inangkin po ito ng mga Israelite at pinigil ang pagpalawak sa lahat ng lugar dahil inisip nila sila chosen nation. Hindi po. Malinaw po na ang Diyos ay isa lang para sa lahat ng nilikha niya. Pansinin ninyo ang 7 religious festival. Wala pa pong tao. Dahil sa Genesis 1:14 ito nakasulat, ang tao sa Genesis 1:26 pa po nasulat. God said, "Now we will make human being in our own image and likeness, to be like us and resemble us." Doon pa po yung binigkas. Subalit maaga pa ang 7 religious festivals nakasulat na. Hindi na po ito mababago. At tayo ay pumapasok na sa bagay na ito. Ipinapahayag ko po ito dahil meron pa po akong presentasyon ngayon na ang tao kasi po, ang kahinaan is to see is to believe. Ito magpapunction na po. Isusunod ko pong ikwento sa inyo kung ano yung tinatawag na Noah's Ark. God's Ark po yun. Floater po yun. Hindi ko lang napaghandaan ngayon na ipakita ng image. Pero kung maihabol ko, i-post ko muna ang image, may pasok na as background. Si Jay naman nakakaalam. Ang email dito, hindi ko nakikita.
Narito na po. Pasensya na sa konting panahon hindi agad na project. Nandito na po ang unang ebidensya na hinahanap ng tao na ang Diyos na Espiritu ay Diyos na existing. Siya po ay buhay. Sa buong creation ng Diyos, ito ang unang bagay na material. Ang Diyos po ang designer, architect, engineer nitong kilalang Noah's Ark. Ito po ang original. Nasusulat po ito sa Book of Genesis, chapter 6, verses 14, 15, 16. At ayan po ang larawan. 450 feet long, 75 feet wide, 45 feet high, with 3 decks, 15 feet high ang bawat deck. At sa pagitan ng decks, meron pong 18 inches for ventilation. Ito po, hindi gawa ng tao. Ang Diyos ang architect nito. Kung sino man ang magduda, mag-reject, mag-reject. Ang mag-ignore, mag-ignore. Ang tumanggap, pag-aralan bago tanggapin. Pero hindi nyo mawawala yung larawan na yan. Nailarawan po yan napakabatang artist. May mamalin, 26 years old. Siya ay galing sa isang pamilya na pawang marunong po mag-drawing, pinuno ng Diyos ng talento upang ipahayag ang kanyang mga pinagawa dito sa lupa. Makikita niyo ang susunod na larawang ipinipinta at napinta na yung maliit, palalaking katulad nito, Ark of the Covenant. Tapos na po, may template na. At ang susunod, yung church, Tabernacle Church in the Wilderness, according to the description in the Bible, ipipinta ito drawing din po ng pamilyang Umamalim. At ang first temple built by Solomon, may description based sa template ng Diyos, may ipipinta, may drawing din po ng pamilyang Umamalim. Mga Adventist po kami lahat, dahil naghihintay kami sa katotohanan nandito na at pagpapahayag ng Diyos kung sino siya. Ang tao ginawa ng Diyos hindi lang physical, spiritual po, dahil may langit, may lupa. Marami pa pong katotohanan may pahayag na sa bawat makita niyong larawan po, galing po sa Diyos. Walang taong makaka-claim nito na sa kanila galing, hindi po. Galing sa Diyos ito. Kaya naman po, nakikiusap ako sa inyo. Pagkukulan ninyo ang panahon, ang nakikita ninyo, naririnig ninyo. Huwag lang tayo mag-aral na kung anong dapat para manatiling buhay at makasunod sa Diyos. Hindi po ganun lang yun. Hindi tayo dapat tumigil. Mag-take na tayo ng one step forward, upward, going to God. Ang Diyos naghihintay sa atin matagal na. Madalas marinig natin, praise the Lord. Hindi po ating salita yan. English yan. Bigkasin natin ang sariling lengguwahe binigay ng Diyos sa atin. Purihin ang Diyos, hindi pa nga alam yan ng Bisaya. Ang Tagalog lang nakakaalam. Meron pa tayong panahon mag-aral, mapalapit sa Diyos. Ang mga awit natin, puro English. Kaya hindi natin madama ang tamis. Umawit tayo sa sariling lengguwahe. Dialect binigay sa atin ng Diyos kung saan man tayong tribo sa ating bansa. Malapit na po rin lumabas ang kasaysayan kung ano ang tunay na lugar ng Pilipinas. Tayo po ay lupang hinirang nakasulat sa Bible. Tayo po ang bansa ng Opir. Opirians po tayo. Meron na po akong mga article, susunod ipapahayag ko. Kung hindi ninyo makaya pang tanggapin ito, balik lang po sa Bible. Huwag tayong umasa sa turo ng mga nag-aaral sa Bible. Hindi po maaring
ipaliwanag ng sino mang tao, kasama na ako doon, ang anumang salita galing sa bibig ng Diyos. Ang Diyos mismo ang magpapaliwanag dahil sa bawat salita galing sa bibig ng Diyos, may karugtong po yan sa iba't ibang bahagi ng buong Bible na hindi lamang po bumibilang ng 66 books. Hindi maaaring sukatin ng 66 books ang kaalaman ng Diyos. Ito po ituwid habang maaga pa. Marami pong kasulutan, mga banal, na hindi pa natin nahawakan, naririnig. Huwag tayong magkaroon ng kaisipan na tayo tama, katotohanan, tayo ligtas na. Hindi po ganoon ang Diyos. Dito sa Ark of Noah, ang makapasok po dyan, malalaman na nila. Ang pinakamataas, ang third deck, nauukol po yan para sa Diyos Ama. Godfather sa panahon na nagpahayag siya kung sino siya. Susunod, pababa, second deck, lahat tungkol po sa Diyos din. Siya rin ang Diyos. God, Jesus. Nung siya lumakad sa lupa, hanggang sa umakyat na muli. Sa ibaba, ito po, ang panahon na ang Diyos narito na sa atin bilang Espiritu. Dito, malalaman natin ang mga hindi pa nasulat, hindi pa narinig. May araw po makakapasok tayong lahat dyan. May araw para sa mga taga-ibang bansa. Ang nakakatuwa po dito, sa araw na ikapito, Philippine time zone, Israel time zone, bukas po ito, libre lahat ng gustong mag-aral tungkol sa Diyos at sa kanyang mga nilikha. Hanggang dito po muna, nang sa ganon, may panahon naman kayo, humanap na po kayo ng mga banal na aklat. Huwag kayo magpaturo sa tao, magpaturo po kayo sa banal na Espiritu. Yahweh Yeshua. Nabi Isa Al-Masih, El Shaddai Elohim, Adonai. Sa kamusliman, Allahu Akbar, God is great. El Hakabud, El Hakabud, El Hakabud. God, you are glorious. God, you are glorious. God, you are glorious. Glory, hallelujah. Amen.